model's characteristics, opinions, and decisions. Sa mga story na to, laging dominante ang tatay. At ang mga anak at ang kanyang asawa ay taga-sunod lamang. Ako kasi gusto ko siyempre suportahan yung magiging family ko. Saka ayoko nung titira lang kami kung saan-saan. Gusto ko yung maayos kami. Saka yung, ayun nga, yung pinakamahalaga sa lahat, yung nasusuportahan ko sila. Siyempre, tigil ko na yung mga masasama akong bisyo para hindi makita ng mga anak ko yung mga masasamang bisyo. Tapos, magtratrabaho ako ng maayos. Magtratrabaho ako para sa pamilya ko. I'll work very, very hard for them. And never kasi lang never ako magiging yung papaluin yung physical. Kasi kaya naman sila by words lang eh. Kasi parang mali yung pinapalo, tapos siguro magiging cool dad. Yan. Cool. May kijam ka sa mga anak mo para masaya. Ayun. Tapos pag gusto nila mag-drugs, papaluin ko sila na mas solid yun. Yun lang pala, pwede ko sila paluin ng drugs sila. Ayun. Para sa akin, yung pagiging isang tatay, isa siyang malaking responsibility. And sa tingin ko, kailangan maging disiplinado, saka marunong respeto sa babae, saka marunong alagaan yung magiging anak nila. Magiging loving, caring, tsaka yung parang gagampanan ko yung role ko na mabuti. Yung parang lumakas sila na maayos. In a sense na yung parang nasasakal ko sila, yung parang gano'n. So tingin ko kasi depende yan dun sa bata eh. Parang kung ikaw sa tingin mo na mabait yung anak mo, ang gagawin mo is, you will play a role na alam mo makakagabay sa kanya. Kung pasaway siya, alam mo yung gagawin mo para magiging strict ka. So, kung kunyari, makulit yung anak ko, paalam ko sa kanya kung ano yung dapat na ugali niya sa ganitong bagay, sa ganito, para alam niya kung paano umak sa society. Kasi ngayong bata ako, parang gusto ko, ako yung gumagawa ng sarili kong decision. Pero, alam ko na somewhere or later na, wala kasi akong tatay kaya. Somewhere or later, parang yung magulang mo, sasabihin niya kung ano yung tama sa'yo. Sa akin, kung ano yung gusto niya gawin, okay lang. Pero sasabihin ko sa kanya yung part ko. Gusto ko maintindihan niya muna bago siya mag-desisyon sa gagawin. Sa akin, gusto ko parang hindi ko iwan yung family. Kunwari, parang ayoko matong sa divorce. Ganun. Kasi nahirapan yung family ko na paano i-handle yung isang situation na sobrang hirap. Siyempre kapag walang daddy, mahirap talaga. Gusto ko may responsible kasi yung mga hindi ko sila imumulat sa luho. Mas gusto kong parang academic. Mas gusto kong mabuhay na hindi ganun karaming kayamanan pero maraming pinag-aralan. Hindi dapat palagi. Dapat may input din yung female na yung asawa niya. Kasi hindi pwede yung lalaki lang yung decide palagi. Kasi di ba family niya. Kailangan kahit i-respect naman yung babae ng lalaki, pero dapat yung respect sa babae na may boses din ka sa pamilya. Tingin ko hindi. Parang dapat kasi lagi fair, parang tulad nung sinasabi ng iba, dapat kaya ng isa, ay ng isa. So, pagdating sa decision making, hindi naman laging tama yung lalaki lang, di ba? So, may mga times na mas tama talaga yung babae. So, kung sino man yung tama doon sa dalawa, syempre, yun yung masusunod, hindi laging isa lang. Yun. Syempre para sa akin, hindi. Kasi, mas okay kung, pantay lang ako pati yung asawa ko. Kasi, sa tingin ko, mas mag-work out yung relationship pag Hindi. Kasi may sarili naman akong desisyon para sa sarili ko. Hindi naman laging yung asawa ko lang yung pwede mag-desisyon para sa amin lang.
goal ng mga babae noon. Para sa mga babae noon, ang kanilang purpose ay magpakasal at magkaroon lamang ng pamilya. Ginagamit rin nila ang pagpapakasal para yumaman sila at saka suportahan ang kanilang mga pangangailangan. Para sa akin, hindi. Kasi kawawa pareho yung babae at saka yung bata. Kasi syempre, paano kung hindi talaga nila mahal yung isa't isa? So, walang mangyayari doon, kawawa lang yung bata. At saka ano lang yan parang doon sa movie na No Other Woman, mangyayari magkakabit-kabit lang yung mga yan So, ayun. So, wag na lang, no? Mas magandang maghiwalay na lang. Depende. Kung maganda siya, papakasalan ko siya. Pero kung sakto lang, hindi ko papakasalan. Depende talaga. Kung mahal ko, papakasalan ko siya. Pero kung nabuntis ko lang na hindi sadya, hindi naman kailangan kagad pakasalan Papanindigan ko na lang yung anak. Yun. Ako mag-aalaga sa kanya. Susuportahan ko siya. Wait kung tatay. Para sa akin, responsibility ang sex. So, kung nagkasala ka, kailangan mong panindigan. Kung mahal mo yung tao, kailangan mo siyang pakasalan. Kasi, iiwan mo siya sa ere. Kawawa naman yung tao, di ba? Bilang lalaki, kasi responsibilidad ng lalaki, naggampan ako ano man yung naging kasalanan. Sa akin, depende. Depende kasi, depende kung mahal mo, ganun. Kung mahal mo yung tao. Kasi siguro, hindi mo naman, siguro hindi mo naman siguro gagawin yun kung hindi mo ginusto parehas. Siyempre, di ba, pwede rape din yung babae. Siguro oo, sa akin. Oo na rin. Kasi hindi ko naman gagawin yun kung hindi ko ginusto. At yun. Sa akin hindi, kasi parang parang mag-suffer ka rin in the long run pag hindi mo naman kakilala yung tao kasi parang hindi mo masyado alam yung nature niya, hindi mo siya nakilala tapos parang mag-just ka lang kasi pag nakakasal na kayo parang forever ka nang committed sa kanya, hindi ka na free gawin yung gusto mo tapos parang gagawin mo rin may point na yung bata kailangan ng father pero para sa akin hindi rin dapat hindi hindi yung parang yung foundation ng marriage yung nabuntis ka na. Ewan ko. Sa tingin ko, oo. Kasi, parang, nasa akin, kung mahal ko naman yung tao, mahal niya ako, mahal ko din siya, edi, bakit hindi? Kawawa naman yung bata kung maghiwalay na kami. Pero kung ayaw niya sa akin, edi magbala siya. Siyempre, oo. Kasi, siya yung tatay ng anak ko. Siyempre, siya dapat yung makatuluyang ko. Para sa akin, hindi naman kasi kailangan. Kasi, naman ngayon kung nabuntis ka na, kailangan bang, pakasalan mo siya? Ba't pwede mo naman panagutan yung bata mo, isa mo? Kasalanan niya naman kung ba't ka nabuntis Hindi na, kung pananagutan niya, pero hindi kailangan magpakasal. Ang sex sa kanong stories ay ginagawa lamang ng mga mag-asawa para magkaroon sila ng mga anak. Kung ito ay labas sa kasal, nangangahulugan ito ng pag-violate sa pagkatao ng isang individual. Ngunit, ang sex sa panahon ngayon ay nagagawa na din para maipakita ang adorasyon at pag-ibig sa isa't isa. So, ayun. Ako kasi yung medyo old school type ng guys. Siguro mas magandang gawin na lang yun ng mga taong naharapat, yung mga mag-asawa. Ayun. Siguro, syempre may pagka-pleasure na konti. Pero, more on, ayun nga siguro, pleasure. Ewan ko. Sex. Di ba sex? Kasi maraming gamit din Exercise. Pagpapawis. Sabi ni Julian. Tapos, way of making love. Tapos, marami siyang Pero para sa akin, sex is
The best. The best siya. Sarap, grabe. Pero hindi ko pa siya na-feel. Pero, yung sex para sa akin, ginagawa ko lang sa mahal ko talaga eh. Pag hindi ko mahal yung tao, hindi ko talaga, kahit hanggang foreplay lang sila, wow. Hanggang ganun lang sila. Pero, iba yung feeling ng mahal mo yung tao tapos nag-sex kayo. Parang may isang soul na yumayakap sa inyo dalawa habang nagsisex kayo. Parang may yumayakap sa inyo. Parang ang sarap yung pakiramdam. Ayun, yung sex sa akin. Sex is parang love making kasi hindi siya dapat ginagawa na parang, yun nga, kasi against premarital sex ako. Para kasi, ang love making ginagawa siya ng dalawang tao nagmamahalan. Hindi siya ginagawa ng tao na gusto lang ng pleasure or ng enjoyment. Para sa akin, ano siya isa siyang way na ini-express nila yung pagmamahalin nila sa isa't isa by that act. At bumubuo sila ng iisang kinakatawan, yung parang isang tao na kumakatawan sa kanilang dalawa. Parang unity ng isang lalaki at isang babae. Yun yung anak. Para sa akin, hindi yung parang araw, parang yung pwede siyang mag-sex na wala nang constriction. Pero hindi naman to the extent na parang nagagamitan na lang sila. Kasi hindi naman ganun yung mag-asawa eh. Hindi naman nila ginagamit yung isa't isa. Kasi nga mahal nila isa't isa, kaya hindi nila dapat gawin yun. Passion. Passion with love. In the context of marriage. So, sa akin talaga, inside marriage talaga. Kasi ano siya, parang sacred act yun, hindi dapat ginagawa outside marriage. Kasi, para sa akin, nag-aabay daw ako sa Bible. Kaya, yung sex sa akin, hindi, I'm against PMS. Pagkasal, okay na. Kasi may commitments na eh. Pag committed ka na, okay na. Sa marriage ka na. Pagkasal ka na, wala naman situation. Kasi wala. Kasi sa panahon ngayon, hindi na uso yung sex after marriage. Parang, wala lang. Parang, kasi pag sinabi mo sex, parang, doon mo rin hindi lang naman, siya na, kasi yung iba kasi sinasabi nila, bastos, or parang, pero, parang sa iba naman kasi, lalo na pag, yung dalawang person, talagang love nila isa't isa. Yun yung, paano nila masusyo kung paano nila kamahal yung, isa't isa, yun, para, paano nila show yung passion, and adoration, and everything, yun. Ang sex para sa akin, yun yung pag-express ng love nyo sa isa't isa ng kapartner mo. Pero, syempre kung ikakasal kami, mas okay na binibigay na, mas importante sa dalawang nagmamahalan na binibigay yung kaligayahan ng isa't isa. Kaya, kung gusto ng isa na mag-sex kami araw-araw, go lang. Kasal naman kami. Yun. Ang sex sa akin ay parang compassionate affection. Pero hindi naman lagi depende naman sa mag-asawa yun kung gusto nilang gawin yun. Kasi yung iba gusto magkaanak, iba gusto for fun. Kaya depende pa din yun. Para makapagdesisyon sa sarili ay isa sa mga suliranin sa canis oris. Naaapektuhan ng isang individual ang kanyang desisyon dahil sa mga naituturo ng lipunan maging sa kanyang mga magulang. At hindi nakakapagdesisyon ng maayos ang isang individual at nahahantong ito sa pagsisisi. Dahil sa hindi pagkakaroon ng independence ng isang individual sa kanyang magulang, maraming pagsisisi ang isang tao na nararanas. Siguro masasabi ko na matured na talaga ako kapag una may trabaho na ako. Saka pangalawa, yung mahalaga sa lahat, yung hindi na ako sinusuportahan ng magulang ko, yung nasa sa sarili na talaga ako. Kasi dun ko masasabi sa sarili ko na kaya ko mabuhay mag-isa. So yun, so once na maging independent na ako, okay na. Paano ko ba masasabi ko na mature?
tutusin hindi ko alam. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung nag-mature na ako, hindi. Hindi lang sa physical kasi nagkaka-pimple pa rin ako. Ang liit ng katawan ko, di pa rin ako lumalaki. Pero kung sa yung bigote ko, kalbo-kalbo pa rin. Pero dadating ako sa point na malalaman ko na matured na ako. Hindi naman kasi sinasabi ng tao na pag ganito, matured na ako. Puta, hindi ko na ginagawa, matured na ako. Ayun. Masasabi ko na matured na ako pag alam ko na kung ano yung mga ginagawa ko at kung yung ginagawa ko ay tama o mali. Kakayanin ko siguro yun kapag buo na yung pamilya ko. Nandun na sila para sa akin. Miski niya rin, magkamali ako. Siyempre, kapag may pamilya ka, tanggap naman nila kung magkamali ka man. Tingin ko kapag may family na ako, doon ko lang ma-handle lahat. Parang nasa iyo na din yun eh. Parang as you age, parang habang example 20 na ako ngayon, parang nandun na rin yung learning, nandun na yung learning sa mga experience, parang natututo ka dun, tapos dun ka nagmamature as you, parang pag nako-cope mo na yung mga problems sa buhay, parang dun ka nagmamature, dun ka natututo, tapos yung mga natututunan mo, yun yung ina-apply mo sa mga situation na kakaharapin mo. Sabi ko, matured na ako once na nakagraduate ako at nakahanap ako ng matinong trabaho at hindi na ako dinidiktahan ng aking pamilya dahil ayoko na. Gusto ko na mag-stand up sa sarili ko. Nasabi ko, matured na talaga ako sa mga commitments ko. Masasabi kong mature na ako sa commitment kapag yung ready na ako, kapag alam ko na kung paano i-work out yung relationship namin. For now, undecided pa rin ako kung paano mo malalaman kung magiging matured ka. Pero sa akin kasi, malalaman mo kung matured ka, kung kaya mo na mag-decide para sa sarili mo, hindi ka na humihingi ng tulong sa iba. Ayun, so yung pinaka-difference na nakikita ko, noon kasi, actually alam na to ng lahat yung parang pagiging racist nila. Kunwari, sinasabi nila na hindi kaya ng babae yan, kaya lang ng lalaki. Kunwari, yung sa pagiging presidente, di ba? So, nung panahon ni Cory, nung naging presidente siya, nilait-lait siya kasi sinasabi na babae lang. Pero in reality, equal lang talaga sila. Para sa, yun yung perspective ko pagdating sa babae at lalaki. Pinagkaiba ng male and female dati sa ngayon, pinagbago. Siguro hindi man lahat ng babae, pero may mga babae naging mas liberated sila. Mas gusto nila na, parang pinapakita nila na ganyan kami, sexy kami, go kami lagi. Hindi katulad noon na mga babae, parang conservative sila. Tapos sa lalaki naman, siguro dati yung mga lalaki, wala naman ako nakikita pagbabago ng lalaki. Siguro wala. Wala ka pala yung pinagbago niya. Kasi, di ba, parang, pa yung feminism. And, ngayon kasi, yung babae ngayon, they can stand on their own Kaya na nila lumaban. Kaya na nilang gawin yung ginagawa ng mga lalaki ngayon. Pero para sa akin, yung respect ng lalaki sa babae ngayon, hindi pa rin nawawala. Yung parang, magpapakasal, gano'n. Kasi di ba dati, kapag nakitang nag-holding hands, tapos kapag nag-kiss, yun, kakasal na sila. Tapos yun ngayon, syempre, parang, sa reality ngayon, parang, pag may mga ganun, parang it's normal na lang sa mag-boyfriend-girlfriend na ginagawa yung mga ganun. Pero sa hindi naman masama yung ganun. Yun lang yung pagkakaiba. Noon, parang, yung guys lang, yung mga lalaki, parang dominant talaga sa family, sila lang yung nag-work, tapos yung mga babae sa bahay lang, di ba ganun yung
parang yun ang yung mga babae. Tapos ngayon, parang equal rights na pwede na may presidente na tayong babae. Tapos pwede nang mag-work, nakakapag-aral na yung mga babae. Tapos ano na rin, in terms sa dati more conservative yung mga pananamit, yung mga pananaw. Pero ngayon, mas liberated na. Siguro ngayon, parang hindi na puro yung, hindi na dominate ng mga lalaki yung mga babae. Parang equal na sila lahat sila ng bagay. Hindi na puro lalaki lang. Pati sa work, sa lahat ng bagay. Noon kasi, parang yung, pag sinabing babae, walang kwenta. Nasa bahay ka lang, taga-alaga ng anak. Pinagkaiba ng female and male ngayon at noon, yung syempre, yung mga babae noon, mga conservative type pa sila. Tapos lagi talaga nilang sinusunod yung mga magulang nila. Kapag nagbo-boyfriend sila, mga nasa 30s na ata sila noon. Ngayon, yung mga babae ngayon, hindi na conservative. Yung iba, kapag minsan papasok sa school, sobrang halay ng damit. Tapos parang hindi na rin nila masyadong sinusunod yung mga magulang nila. Sa mga lalaki naman, siguro noon, mga good boy pa yung dating, walang drugs, walang masyadong bisyo. Ngayon, nag-a-addict na. Parang most ng mga lalaki ngayon, madami ng bisyo. Ang lalaki dati gentleman, ngayon hindi na. Sa babae naman, dati pahinhin lang, pa-hard to get. Ngayon, kung pag nagustuhan na nila, sige, friend. I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are alive, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song.